ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Kakampi sa lahat ng sandali nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong kawal Pilipino. Ito ang inyong armed forces. Magandang araw po sa lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang APAP Batangas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo po ay napapanood galing po sa Blue Sapphire sa harapan po ng Fernando Air Base dito po sa Lipa City. At tayo po ay napapanood sa Cable TV Channel 6. At tayo po ay mapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio every Sunday from 12 to 1 in the afternoon. Ako po si Lieutenant Colonel Jen Samudio at kasama ko po ang mga ipinagmamalaki at mga ginagalang ng mga personalidad ng Rotary Club of Lipa South, ng Batangas Chamber of Commerce and Industry at ng Armed Forces of the Philippines. At ngayon pong araw ito ay meron po tayong pag-uusapan tungkol po sa agrikultura. Ito po ay napapanahon sapagkat alam ko na ang ating pong mga kabayan ay may hilig hong magtanim at ito ang isang relevant na usapin na dapat po natin pag-usapan ngayon. But before that, gusto ko muna pong bigyan po ng pagkakataong ating mga regular na mga co-host sa ating palatuntunan para po magbati sa ating mga kaibigan, sa ating mga manunood. Unahin po natin si past President Ding Andal. Siya po ay chairman din po ng Infrastructure Committee ng Regional Development Council po dito sa Region 4. So, Past President Ding. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Maligayang bati sa inyo lahat sa mga kayo naroon. Past District Governor Mon Comago ng Rotary Club of Lipa South, binabati ka namin. Sa ating mga kababayan, pagbati mula sa Rotary Club of Lipa South. Ang ating pong kapayapaan ay ating itaguyod at ito'y susi ng ating kaunlaran. Ang kaunlaran ay ating makakamit sa ating pagtutulungan at pagsasama-sama. Magandang araw po mga kababayan. Thank you very much, Ding. Susunod ko na po si Colonel Arnel Villarreal, ang commander po ng 740th Combat Group. Magandang umaga po, APAP Batangas at sa lahat ng mga nanonood. Andito na naman po kami upang maghatid sa inyo ng mga kaganapan sa loob ng nakaraang linggo tungkol sa kapayapaan at kaunlaran ng Batangas. Magandang umaga po muli. At ang President-elect po ng Rotary Club of Lipa South, si P.E. Alvin Castillo. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa programa namin. At sana po ay palagi kayong manood, makinig. At dahil po marami kayong makukuhang mga impormasyon na dapat ninyong malaman tungkol dito sa mga kaunlaran at kapayapaan dito sa Batangas. Maraming po salamat. At isa po, opisyal ng Batangas Chamber of Commerce and Industry at director din po ng Rotary Club of Lipa South, si Director Maraparo. Good morning, Mon. Sana'y mapakinig mo o mapanood kami ngayong araw na ito. Ako po si Maraparo, representa po ng Batangas Chamber of Commerce and Industry sa Batangas. At kasalukuyan po ng director ng Rotary Club of Lipa South ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Sa akin pong may bahay, sa Diling at sa akin pong pamilya. Ay inyo pong lahat. Buong Batangas po, binabati ko po ng magandang umaga. Salamat. Thank you very much, Director Mar. At ang Deputy Commander po ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Rolando Hongo. Sir. Magandang umaga muli sa bayan ng Batangas. Muli po, APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang kaunlaran. Ito po ang inyong lingkod mula sa inyong Civil Relations Armed Forces of the Philippines. Umabati ng isang magandang umagang linggo sa inyo lahat. At kasama rin po natin sa ating programa po ngayon mga kaibigan, si Butch Nares and then si Meds Kahanding, ang ating pong secretary. Pero mamaya na yung microphone na Meds, ang layo ng microphone natin dito.
So ngayon po ay bisita po natin ngayon ang City Agricultures po ng Lipa City, pero ipapakilala po ng ating past president po ng Rotary Club of Lipa South, si Ding Ding. Pakilala mo yung mga bisita natin. Tayo po ay napakaswerte sapagkat sa araw na ito ay ating makakaugnay ang ating City Agriculturist Office. Pinangungunahan ng ating City Agriculturist at matutuwa kayo sapagkat ang ating City Agriculturist ay isang magandang babae. At napakaswerte po ang Barangay Bagong Pook. Ang nagdaan nating City Agriculturist ay taga Bagong Pook. Ngayon, ang ating bagong City Agriculturist ay taga Bagong Pook din. Siya ay si Ginang Mila Atienza, na siya ay asawa ng ating dating kapitan sa Bagong Pook na si Lito Atienza. Mila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Miss Angelita Atienza, na Department Head po ng City Agriculturist Office. Magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Ang ating pong panauhin ay taga City Agriculture. Sapagkat ang ating pong city ay sadyang taal na isang agricultural area. At ngayon nga po, dahil sa kanyang magandang katayuan, ay siya ay unti-unting nagiging industrial at isang major metropolitan nucleus dito sa ating lugar. Napakahalaga po ng role na ginagawa ang panan ng agriculture sa ating ekonomiya, sapagkat sa 21,000 hektaryang mayroon tayong teritoryo ay siguro naman ay hindi abot ng 5,000 ang ating built-up area. Kaya ibig sabihin, ang malaking bahagi ng ating city ay agricultural pa rin. At ang malaking kontribusyon, malaki ang kontribusyon ng agricultural sector sa ekonomiya ng Lipa. Kasama po ni Tita Mila ang ating mga kasama sa agriculture, 2 department head niya ay kasama niya dito. Ang may kinalaman po sa... Pwede po ba kayo na ang magpakilala sa kanya? Kasama ko po ang 2 supervising agriculturist ng City Agriculturist Office. Ang isa po ay assigned po sa supervising agriculturist po sa crops division. Siya po si Mr. Bert Andal. At ang sa livestock division naman po ay si Larry Quinto. Okay. Siguro simulan na tayo ding Ma'am, pwede bang bigyan niyo po kami ng kaunting update report tungkol sa mga pinagkakamalan po ng inyong opisina? Especially may bago tayong mayor sa Lipa City at alam ko na ang inihintay po ng ating mga kabayan po dito sa Lipa ay yung aktibong operasyon o aktibidad ng agriculturist natin sa Lipa City. Like, meron ako nabalitaan before na yung Department of Agriculture in coordination with our city agriculturist ay nagbibigay ng mga binhi, yung mga seeds dito sa Lipa City. Kumusta na po yung programa na yun? Kami po ay namamahagi ng vegetable seeds sa ating mga constituents dito po sa Lipa. Ito po ay minomonitor ng ating mga technician kung ito ay napatanim at ay na-assess po kung ito po ay nakatulong. At sa ngayon naman po ay ongoing po ito at talagang nakakatulong naman po sa ating mga constituents. Sa ngayon po ay per kilo bang binibigay nyo sa... At sino po pala pwede ditong mabilipisuan? Sino ang po pwede makatanggap dito? Ito pong mga tagalipa na sadyang iba't ibang barangay po. At itong kung sino sadyang mahilig magtanim at interesado ay nabibiyaan naman po namin. Pero ang seeds po hindi po kilo-kilo. Ito po ay para lang sa mga backyard gardening. In grams lang po ito.
So, anong barangay po dito sa Lipa ang focus ho ng distribution ng mga binhi po ninyo? Ito po ay wala po kaming nakafocus kung hindi. Ito po ay nagpunta lang sa opisina po ninyo? Opo, at kung sino po yung humihingi, siya pong binibigyan. Anong participation po ng barangay captain dito? Pwede pong siya po ang kumuha sa aming opisina ng seeds at siya mismo ang mamigay sa mga kabarangay niya at ito naman po ay minomonitor ng ating technician kung napatanim. Okay, bago ko bigay yung microphone sa mga kasamahan ko dito, ma'am, baka pwedeng pakishare sa amin yung overall strategy niyo po dito sa Lipa tungkol po sa agriculture. Anong plano po, anong big idea mayroon po kayo dito sa Lipa under the administration of Mayor Sabili? Ano ba yung, meron ba kayong malaking programa na dapat hintayin po ng ating mga kabayan? Ating pong minamahal na Mayor Maynard Sabili ay kasama po sa kanyang priority ay ang livestock o yung mga livelihood programs at siya po ay talagang mamibigay ng mga livelihood projects at ang kanya lamang pong gustong iparating sa mga ating mga constituents ay ipadadaan po niya ito sa cooperative. Kaya yun pong gustong mabiyayaan ay maganda po ay ma-organize sila ito ay cooperative. Okay, Ding, may follow-up na tanong ka? Yes, Good morning, ma'am. Ma'am Mila Atienza ng agriculturist ng Lipa City. Meron ba kayong project na ilapit ang agrikultura sa mga bata na nag-aaral? Kasi nung nag-aaral ako nung bata pa ako, may project kami ng practical arts. Ito ay tinuturuan ng paggawa ng basket, paggawa ng mga silya, at vocational parang at tapos meron din dito gardening. Ay parang napapansin ko nawawala na. At yung ating mga farmers ay matatanda na. Parang ang iba nawala na. At ang iba naman ay hindi na rin makakompete sa mga imported natin. Medyo ang ating pang coffee industry dito ay nasapawan na tayo ng ibang lugar katulad ng Cavite at ating black pepper dito sa Batangas ay unti-unti na rin nawawala. Meron ba kayong project sa mga nabanggit ko ito? Tungkol po dito sa mga bata, kami po ay namamahagi din po ng seeds sa mga schools para po ang mga bata ay matutong magkaroon ng school gardening. Ito po ay minomonitor din po ito ng mga technician. Namimigay po kami ng mga seeds at mina-assess din po kung ito po ay napakinabangan. Yes, sir, meron kayong dagdag na tanong? Kay sir? Kami lang nag-uusap din at yung point nga kanina ni Maro. Nung kami sa elementary pa tayo, natatanda ko pa, meron kaming mga kanya-kanyang flat sa eskwelahan sa likod. At pinagtatanim kami ng talbos ng kamote. Ngayon parang wala na yata ngayon. Kaya doon nag-umpisa yung interest ng mga kabataan sa paghahalaman. Kahit sa likod ng bahay lang, kahit pa paano makapagtanim ka, may gugulayin. Ay mukhang yun, maganda yung point ni Mar dito na palakasin natin buhay kasi agricultural country tayo. Ma'am, possible ba yun? Kasi pinapanukala ng mga kasama natin dito na magkaroon tayo ng programa na kung saan yung mga yung community ay maging aktibo sa pagtatanim and then pero yung tungkol siguro sa school medyo hindi na masyadong realistic ngayon dahil alam naman natin na mga schools ngayon malilit lang yung kanilang space eh. So unlike noong panahon na natatanda ko doon sa Bicol na talagang malawak yung lupa kaya yung mga estudyante ay ni-require pa kami maggawa ng 2 plots at kami nagtatanim mismo. Pero dito ngayon sa sitwasyon ngayon parang hindi na maaaring gawin yung ginagawa natin doon dahil sa kulangan ng space man.
parang sa akin palagay po pwede pa. Kasi pwede naman ang isang plot lang, halos lahat doon ay mag-aaral. Basta matutuan lang. Parang tuturuan lang. Actual Oo, appreciation. actual. Oo. Kasi para mapanood ng mga bata, para magkaroon ng idea sa pagtatanim. Or possible siguro mo, mayroong isang may-ari ng lupa. Ang dami naman na... Meron ba kayo na inventory dito sa Lipa kung ilan ang lupang nakatiwangwang? Yung hindi natatamnan. Para, tama yung mga programang ganyan, pwede nga natin na i-discussion with the Department of Education at yung mga may-ari ng lupa na walang tanim na gawing parang demonstration field ng iba't ibang mga elementary at high school students dito po sa Lipa City. Pero ang tanong is, possible ba yung ganyang klase mga panukala na galing kina Mar at kay Ken? Possible po yun na ang ating mga bata ay maturuan natin ng pag-backyard gardening. Yan naman po ay isa rin po namin yun po ang intention namin, kaya po kami namamahagi din ng mga vegetables sa mga barangay para maturuan din po yung kanilang mga anak na pag nakikita nila na meron silang garden sa bahay na sa araw-araw ay nakukuhanan nila ng kanilang magugulay, ma-encourage po sila na magtanim din po ng gulay. Matuto sila kung paano ang pagtatanim ng gulay. Si Bert ata may gustong iligdag, Bert? Magandang umaga po sa ating lahat. At maidagdag ko lang po doon tungkol sa tanong na yon. Kung kami nakikipag-ugnayan sa mga schools. Nito pong mga nakaraang administrasyon, kami po ay may programa na talagang tinatap namin yung mga agriculture teacher ng bawat eskwelahan. Nakikipag-usap muna kami sa division superintendent, then nakikipag-meeting. At amin pong inihahan yung aming mga panukalang ngayon na sinasabi ninyo tungkol sa school gardening. Kami po ay nung mga nakaraan ay may mga pa-contest pa dyan na sila'y lumalapit sa amin, kinukuha kami mga judges dyan yung nag-i-evaluate ng kanilang mga school. Kaya lang po sa ngayon ay maliit na oras ang kanilang naiilaan sa pag-garden kasi nga marami sila yung mga subjects ho, lalo na pag natataon sa mga eksamina, ay parang napapabayaan din yung garden. Hindi ho, siguro mga pinakamalaki na ngayon ng kalahating oras ho, na nailalaan nila doon sa ganong activities. Pero napakaganda ho ng proyektong yon at ang mga bata ay maliliit pa ay natututo na ho ng pagtatanim at namumulat na sila sa yung ganong klase ng hanap buhay. Sa amin sa Camarines Sur, meron kami rin na tinatawag na Camarines Sur State Agricultural College. Doon ako nagtapos ng high school ko. At doon talaga sa first year, ang aming focus more on crops. Pagdating namin second year is animals. And then tinuturuan pa kami ng budding, grafting, lahat yan eh. And then pagdating namin sa third year ay more on corn. And then sa fourth year naman ay moron palay kami. Kaya doon sa Camarines Sur State Agricultural College sa Pili, Camarines Sur, binibigyan kami ng yung isang hektarya, pag pinag-apak mo yun, yung 1/4 noon, yun ang binibigay sa amin. At kami mismong mga estudyante ang nag-detail, nag-cultivate. Kasi yung buong kalahating bundok ng Mount Isarog ay pag-aari ng Camarines Sur State Agricultural College. Dito siguro sa Lipa, ang recommendation natin kung talagang gustong ituloy ang programang yan, mag-identify lang tayo ng mga isa o dalawang mga elementary or high school dito sa lugar natin na mayroong malawak na lupain at doon pwedeng gawin yung focus doon sa agrikultura. At yung sasabi nga ni Ding na since hindi nga abot sa 30% din yung ating halos karamihan pa rin sa lupa natin ay 25% lang ang 25% lang ang less than 25% ang built up areas natin. So we have about 75 to 80% na agricultural. At kung titingnan mo yung mga lupay natin dito sa Lipa ay marami ka pang makita nakatiwangwang. At siguro isa ito sa mga strategy ng local government officials natin kung paano ito gagawing aktibo para makasupplement tayo doon sa food security program ng ating pamahalaan. At sa isang banda,
talaga naman na tayo ay natural na mataba ang lupa, natural na agricultural tayo, maganda ang ating panahon. Tayo ay dating kilala sa ating coffee industry. Mayroon tayong cacao industry at sikat ang ating mga lansones. Ang ating palayan ay naisisingit natin doon sa pagitan ng ating mga niyugan. Yun ang araw ang ating ginagawa eh. At ito ngang lipa ay isang matabang lupa sa Batangas na marami ang pwedeng maging hanap buhay sa isang hektaryang lupa. Kaya nga pag ikaw daw ay mayroong isang hektaryang lupa at naririto sa atin sa lipa, ay mayroon ka ng kung ilang hektarya ng halamanan kapagkat nagkakaroon tayo ng intercropping. Ang masasabi ko dyan, alam mo, hindi lang naman dito sa lipa ang ating yung agricultural land marami dito sa buong Batangas, di ba? Hindi lang naman kailangan dito sa lipa natin i-implement yan. Kagaya sa Padre Garcia, sa Rosario, yung mga public schools dyan, sa San Jose, yung mga public schools dyan, merong ang kanilang mga lupa na pinagtatayo ng kanilang eskwelahan. May mga space pa para sa mga gardens. So, kung tutusin, hindi lang dito sa lipa natin pwedeng i-apply itong gustong mangyari ng ating kasamang mahal. Tama ka, Alvin. Ngayon, matuloy yung sa inyo. I was trying to point out na tayo ay isang malusog na agricultural area. Ngayon, ano naman ang sa ating Department of Agriculture sa Lipa, inaakala natin na may malaking potensyal at malaking tulong sa ating ekonomiya. Anong suporta sa ating mga taong nasa sa agriculture, maliban doon sa tayo ay namimigay ng seedlings para sa mga backyard seedlings? Paano naman dito sa mga full-time industry na nasa sa agriculture? Ano naman ang ating pinaplano o ano ang ating naibibigay sa kanilang advice o tulong? Paano natin sila nabibigyan? Pwede bang sino ba ang sasagot sa inyo? Si Tito Larek, Tito Bert? O... Sa ngayon po, sa paghahanda namin ng mga plano sa DARA 2011, ay may panukala kami, lalo na sa aking division na katulad sa sektor ng mga nagtatanim ng mais, may panukala ho ako na yung sa seed subsidy, subsidize yung seeds, pero yun ay ibabalik din nila sa pamamagitan ng pagbabayad kung gaano halaga ng seeds na binigay namin, yun ibabalik nila after harvest. Ako ay nag-target ng mga 60 farmers na talagang nagtatanim ng mais at yun ho ang aming binadget at pupunduhan ng ang bawat isa ay doon sa isang bag ng mais ay hindi ko kulangin sa 2,000 piso at karagdagan doon ay yung seed inoculant o yung tinatawag ng BioN ay yung makakatulong ho ng malaki sa paglago ng halaman. Yung pagtawagin namin ni BioN na yun ay 60 pesos ang isang pakete. Kasama ho yun doon. Ang akin hong yung ginawang sistema ng programa ay yung repayment scheme. Ibabalik din yung pinhi. Kung gano'n yung pinigay namin sa kanila ng puhunan sa pinhi, ibabalik din nila. Pagkatapos ng anihan, ang duration na mga 6 months lang. Yung po bang mga nasa sa kapihan, sa niyugan, sa mga sagingan o sa mga iba pang agricultural cropping, and hindi lang cropping, sa animal industry, ay mayroong na maaring mapuntahan o may maaring maisandig sa inyong tulong para sa kanilang paghahalaman o paghahayupan? Mayroon po ba kayong nagagawa na i-extend na tulong sa kanila ang inyong opisina? Sa iba naman hong crops, katulad ng mga fruit trees at saka nabanggit na kami kanina ng aming hito, yung vegetable seeds. Doon sa mga fruit trees naman, meron ho kaming panukala doon na mag-procure o bumili ng mga pananim. Bukod sa kami nagpa-propagate sa aming opisina, nagpo-produce na rin kami sa aming opisina, ay ang tingin namin ay hindi pa rin sasapat yun. Kaya kami ay may panukala na bumili.
At yan ho, yun ang parang pinakakuha namin doon sa mga gustong establish pa ng kanilang lupan. Kaya lang, hindi ho kayong karami. Yun ay limitado ang number ng Mayroon pa rin po ba tulad nung nagkakapit doon sa amin sa pinagtungkol sa halang sa may latag. Mayroong mga kapihan doon na hindi na naaani sapagkat mas mahal pa yung cost ng trabahuhin yung butil kaysa sa mas mahal pa yung magpatrabaho kaysa sa mapapagbentahan mo doon sa iyong produkto. Ang pamahalaan po ba ay mayroong nagiging tulong sa mga agricultural workers na nasa sa ganitong sitwasyon? Mayroon po bang programa ang Department of Agriculture na yung ating mga produkto na ginagawa ng ating mga farmer ay magkaroon ng market at na sila naman ay matuwa sa kanilang ginagawa? Doon po sa sinasabi ninyo na parang bumababa na ang income, yung kita ng katulad ng kape, doon sa atin, sa may halang. Yan ay may mga programa kami diyan sa Bandang West District na tawagin namin yung rehabilitation ng lansones. At saka ang kape naman ay ang ginawa naman diyan sa atin diyan ay parang pinabata din. Bukod sa ang iba'y pinatay na ay pinabata pa din. Para rejuvenation ang tawag namin doon. Yun naman ay pinasusuloy, pinipili lang yung magagandang suloy at siya pinututuloy. And then yun naman Lansunes ay yung aming hepe ay hindi siya na magpapaliwanag tungkol doon. Sa Lansunes naman po, ang amin pong binibigay na tulong ay kami po ay namahagi ng microbomb na iyon po ay inoculant para mailagay po sa mga puno ng Lansones natin para ito ay properly absorb the nutrients from the soil. At ito po namang naglalagay po kami doon po sa integrated pest management na ginagawa namin sa Lansones. Kami po ay naglalagay po ng mga trichogramma cards sa puno sa mga sanga ng Lansones. Ito po ay for the control of bark borer. So nagsimula na po kami dito sa Bulaklakan at ito po ay aming balak ay ang lahat ng Lansonisan ay malagyan po namin dahil talagang effective po itong trichogramma cards na ito for the control of bark borer. Sige ba? Good morning ulit, ma'am. Bilang Vice President for Batangas Chamber of Commerce and Industry, kumakatawan po kay President Pete Galaw, nalimutan ko pong batiin kanina. Ito po bang ating industriya ng kape at saka ng black pepper, at saka itong kakao po ay pangunahing produkto po ito dati. Hindi po ba natin pwedeng mabigyan ito ng pansin kasi parang nawawala na po hindi na po tayo kinikilalang famous dito ngayon, parang napalipat na po sa ibang lugar at at the same time may problema po tayo sa mga farmers. Yung pong ibang farmers na may lupa ay pinapalitan po ng ibang halaman pagkamura na ang presyo, pero pagka naman tumaas ang presyo wala yung halaman na yun. Hindi po ba tayo pwede magkaroon ng ordinansa na huwag naman nating hanggat po pwede pa yung halaman na yun, ating i-cultivate. Kasi pagka pinutol po natin ang buhay ng halaman, hindi bali po kung halimbawa yung kape, yung dati po mahina ang bunga na, matanda na, papapatayin. Ay siguro mas idea po yung, mas maganda po bago ng seedling ang itanim. Kami po ay dati po ay meron kaming coffee revival program na dito po ay nagpo-propagate po kami ng mga kape, lalo na po tigitay ang barako. So marami po kaming mga naipamahagi na sa ating mga coffee growers at siguro po sa banda-banda diyan ito'y mamumunga na. Pero ngayon po ay ongoing pa din po ang propagation namin ng kape para maibahagi po sa ating mga coffee growers. Ma'am, last week ho ay
naipanakalan ng mga kasama namin po dito sa APAP Batangas na since yung ating pong Chairman ng House Committee on Agriculture ay galing po sa Batangas, si Congressman Dom Mendoza. At yung Secretary po ng Agriculture ay galing po sa Lucena, na kung saan ito ay very close po kay Colonel Macala. At yung nag-represent po ng agricultural sector, isang representative po ay galing din po sa Batangas, yung aga po, si Nicky Briones. So, may mga panukala ho na buhayin yung agrikultura po sa Lipa City bilang sa magitan ho ng pagtatayo ho ng napanukala last week magtayo ng parang center, yung buying center, na kung saan ito ay pwede hong maging tourist attraction. Dahil alam naman natin ho ang Lipa, sabi po nila Mara at saka ni Dean, na ito po ang sentro po ng paminta, sentro din po ng coffee, ng kakao at saka ng lansones. At ito pong mga produktong ito ay pwede hong muling makita sa atin kung tayo po ay magtatayo ng parang buying center, Bagsakan Center po. Bagsakan Center, in coordination with other municipal, yung mga municipalities around Lipa City. Ito ba ay napag-uusapan ninyo sa inyong pong opisina? Ito po ay nung umattend kami ng committee hearing sa agriculture, ay ito po ay pinanukala ng ating konsihal Aris Macala. At ito po ang kasalukuyang pinag-aaralan pa po namin sa ngayon. So ano po yung pinakalaman po noong panukala po ni Macala? Ito nga po na para po yung pong ating mga commodities dito po sa Lipa ay hindi na po lumabas ng ibang bayan at dito na din po natin ipagbenta. Na lahat ng produkto ay di doon po dadalhin sa ating Bagsakan Center. Okay. Dean? Ngayon po ay panahon na maraming tagsakit ang mga tao. Kasi itong panahon ito ng tag-ulan ay kalat ang mikrobyo, malalakas. Inaakala ko na ang mga halaman at saka mga hayop ay siguro i-atake hindi sa mga panahon ito. Ngayon po ba ay may nakikita kayo mga ganitong problema ng pagkakasakit sa mga hayop at halaman? Larry? Pwede ba, Larry, bigyan mo kami ng update kung mayroon kayong nagiging problema sa mga pagkakasakit ng hayop sa ating city? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood. So, tungkol po diyan sa sudden attack na tinatawag nating mga sakit ng hayop. Kami po naman laging na-inform kasi po kami po ay naka-coordinate sa ating City Veterinary Office. So, from time to time po ay na-update kami nila dahil sila po naman lagi nilang inaalam ang kalagayan ng ating mga alagaing hayop sa mga barangay. So, ang nagiging action po ng aming opisina diyan ay pagkakaroon po ng tinatawag nating pagbibigay sa mga nag-aalaga ng preventive measure o para maiwasan na. Kasi kung narito na po yung tinatawag nating sakit, hindi na po natin talaga pwede pa yung gamutin or kasi pag sinabi pong virus, mag-i-introduce lamang po ulit tayo ng virus pag ating binigyan ng injection. So yun na pong preventive measure. Para po kung sakaling darating pa, nakahanda na po itong ating mga nag-aalaga ng hayop na ganito ang gagawin, magkaroon na tayo ng panangga. Sa mga tuwid nga pala, ay ang mga pest control ay sa veterinary. Ang sa agriculture is the raising or of raising of agricultural ano. So ano ang agriculture sa paghahayupan naman?
Kumusta, Larry? Mukhang ikaw ang espesyalista dito sa ating city. So, alam po naman natin lahat na bilang tayo public servant, wala tayong layunin kundi tulungan ang ating mga maliliit na magsasaka. So, ukol po diyan, ang aming pong tanggapan ng mga nakaraan ay naghanap po ng mga bagay na talagang na pwedeng pakinabangan. At yan nga po yung tinatawag nating nagprograma po kami ng animal dispersal. So, tayo po naman ay nakaka-coordinate sa mga national offices gaya ng Bureau of Animal Extension. Nakaka-request po tayo diyan ng mga hayop, particular po ang baka. So nitong 2007, tayo po ay pinagkalooban ng 11 ulo, 11 heads of cattle for breeding po ito. So gusto ko pong kahit papahapyaw ay ipaabot sa inyo ang programang ito na sa kasalukuyan ay meron tayo at ang ating pong pinagkalooban nito ay ang mga miyembro ng kooperatiba sa barangay. So, napakaganda po ng programang ito sapagkat kitang-kita po ang ibibigay na tulong ng pamahalaan sa tao. Dahil po, pag tayo po ay nakapili ng barangay o kooperatiba na pwede, pag sinabi kong bakit pwede, kung ikaw ay mayroong pasture grass, pasture area, kung meron tayong pasture area, ibig sabihin noon, pwedeng alagaan ang baka dyan dahil meron tayong damuhan. So, marunong bang mag-alaga itong member ng cooperative? So, hindi din naman natin ibibigay sa hindi marunong mag-alaga kasi nariyan ang buhay ng ating programa. So, pag yan po ay aming nakita na at pwede na, ibibigay po natin ang baka, aalagaan niya hanggang sa mga anak. So, ang ibinibigay po natin baka yung halos sa tingin natin ay malapit na siyang mga anak para po naman mabilis ang pakinabang. Pag yung pinanganak, itatransfer po natin yung inahin doon sa iba namang qualified recipient. So, ang ating pong naitulong doon sa nag-alaga, yung naiwan ng anak. So, yun po tinatawag nating cattle breeding dispersal. Maliban sa cattle breeding, mayroon pa bang... at ilang baka pala na ipamigay ninyo na? Bali, ang nariyan po sa atin ngayon ay 10. Ilan pa ang pwedeng mahingi? Mayroon pa bang ibang pwedeng makahingi nung may pamigay ninyo sa ngayon? So, yun po yung mangyayari doon. Palibasa nga po sa mga member ng cooperative sa barangay na papunta. Ang nakabang na po doon ay siyempre hindi pong member ng cooperative na doon din within the barangay na qualified na mag-alaga. Good morning Sir Larry. Tatanong ko lang, wala ho tayong problema sa baka. Ang baka ay pag nalagaan sa Batangas, ay lasang Batangas na ang baka. At ang kambing ay gayon din. Malasa at pinaglalabanan sa merkado. Kasi ang kaisipan ng mamamayan ay pagsariwa ay mas masarap. Batangas beef, Batangas goat, iba pang apatang paa. Pero ang industriya ng pagmamanukan na Tagalog parang nawawala na. Kasi meron na tayong mga manok na 45 days, madaling alagaan. Pero yung Tagalog ay kung sa merkado ay nagiging doble presyo, bakit hindi natin encourage to sa mga mamaya natin? Napakaganda po ng inyong binuksan yan dahil tayo po ay tulad nga po ng nabanggit ko, tayo ay laging nakikipag-coordinate sa mga pakinabang na ahensya ng pamahalaan at yan nga po sa national. So, meron na rin po tayong na-request ng mga native chicken. At ito po ay ipinagkaloob din sa atin. Ang tawag po nila doon ay banaba. Ang tawag po nila banaba, yun po ay native chicken. Medyo native na native din naman po yung carcass quality noon, yung tinatawag nating lasa ng karne. So sa kasalukuyan po ay meron tayong mga barangay na pagkalooban niyan tulad ng San Francisco,
Rizal at San Guillermo. So doon po magsisimula yung ating pagpaparami at yan naman po ay ang scheme niyan ay di halimbawa binigyan natin ng 3 inahin itong o 5 inahin manok itong recipient, magbabayad po sila ng 2 naman, 2 po uling inahin para mailipat naman dun sa ibang mag-aalaga. So para mabilis yung pagdami. So may bayad silang 2. Kaya yun po ang ating aksyon dun sa sinasabi nyo na para po mapangalagaan natin ang pagkakilala sa atin na tayo ay kilala sa native chicken o Tagalog na manok. Okay. Saan po ba kayo kumukuha ng yung lalaki, yung tandang? Kasama rin po ba yun? Kasama na rin po yung sa dispersan. So yun yung trayo. Yun naman po yung 1:10. Kaya po nung isang tandang yung 10 inahin. Okay. Iniisip ko po ng ating industriya ng agrikultura ay isang mayor na sektor ng ekonomiya ng Lipa. Maaari po bang malaman sa inyo kung mayroon ba kayong idea kung magkano ang total ng income o contribution natin sa gross domestic product ng ating agrikultura? Mayroon kayong data o statistics tungkol dito? Ma'am? Sa ngayon po ay wala pa kaming eksaktong datos ng data na sinasabi ninyo dahil kasalukuyan pa ho namin iniipon at kami ho'y nagala sa mga barangay, yung aming mga technicians ay may mga daladalang survey form para sa pagsasaka. Lahat po'y daladala na noon sa yung animal population at saka yung crops, livestock, pati na production. Pero sa ngayon po'y wala pa kaming may bibigay na eksaktong datos sa inyo tungkol diyan. Ang susunod na tanong ko po ay may kaugnayan doon sa una sapagkat siguro naman ay kung wala man tayong numbers na data, makikita natin na marami sa atin ay depende pa rin sa agrikultura. Magkano po naman ang budget na natatanggap ng inyong departamento sa ating city? Noon pong itong 2010, ang budget po na napabigay sa amin ay 900,000. So, yun pong 500 ay Dito po sa tinatanong ninyo tungkol sa pondo, nitong nakaraang 2010 hanggang ngayon kasalukuyan, ang amin pong pinaiikot na budget diyan ay kakarampot na, kakaunti na. Sa ngayon po ay ang natitira na laan namin para sa livelihood sa agriculture program ay 94,000 na ito po ay mayroon na kaming work program para diyan para sa planting materials din at saka sa mga tungkol sa crop protection yung sa mga pamatay peste at saka sa iba pang mga pangangailangan sa agrikultura. Kami po ay nagkaroon lang ng 490,000 sa agriculture program. 15,600 sa capital outlay namin na pambili din ng mga gamit sa tungkol sa amin sa nursery. At meron kaming 300,000 sa livelihood training program namin itong nakaraang budget year 2010. Hanggang sa kasalukuyan po yun po ang aming pinagkukulamutan, tinutuntong ang budget hanggang sa ngayon. Ma'am, nahanga naman ako sa inyong departamento na pa sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito ay nakita ko na marami ang inyong mga programang na isasagawa at marami kayong napupuntahang barangay. Pero nagugulat ako dahil sa ang Lipa ay halos malapit na tayo sa mag-1 bilyon na yata ang ating target na budget. Pero ang budget ninyo ay 900,000. Tapos ang ating agrikultura ay isang mayor na contributor sa economy ng Lipa. Ay inaakala ko naman po siguro na dapat ay mayroong malaking pansin ang ating konseho, ang ating pamunuan, ang ating budget
tungkol sa activities ng agriculture. Sapagkat halimbawa, 72 barangay ay mayroon kang cattle dispersal na 10 bakas, siguro baka naman di 10 barangay ay kung magtigay-tigay siya, mahihili pa yung 62. Kung 4 na po doon ang mga kanayunan, siguro ay 4 na po pa yung maghihintay. Di, siguro po ay ang mga ganitong bagay ay kung kayo ay naghahanda ng ating budget para sa susunod na agricultural year, ay dapat nating pagkukunan ng pansin ng ang agrikultura ay isang major sector, contributor sa economy ng Lipa. So siguro dapat ay bibigyan ng malaking budget para matulungan yung mga maghahalaman natin, magkakape, maglalansunis, magniniyog, magpapalay, lahat na. At yung mga gulayan na nakikita ko may programa kayong ginagawang mga kawayan na nakahanger doon sa bakura ng mga tagabayan, tinuturuan ang mga tagabayan na magkaroon ng backyard na halamanan kahit sa kanilang condominium o sa kanilang apartment ay pwedeng maggulayan. Yun ang nakita kong technology na hindi pa dinidiscuss ninyo. But siguro para higit na masuportahan at matulungan ng husay ang ating agricultural sector, let's give back a little bit more. Siguro ay kailangan humingi ng maganda-gandang budget sa ating konseho, sa ating pamunuan ng inyong opisina. Colonel. Tama po yan. Magandang umaga po muli. Kaya sarap talagang pakinggan pagka napapag-usapan natin yung programa ng gobyerno natin para sa kaunlaran. Tayo po dito sa 740th Combat Group, may mga nakadeploy dito sa Lipa City na kung tawagin natin ay coach. Yung pong coach ay Community Organizing for Development. Particularly, dito po sila nakadeploy sa, sa Urban 4, dito sa Villa Sariles, yung barangay Bugtong. Ang kanila pong ginagawa ay talagang pagtulong sa komunidad at para umunlad. Dahil naniniwala po tayo na kapag ang isang tao o isang pamilya ay maunlad, mahirap po itong hikayatin ng mga komunista na sumama sa kanila para i-organize at ma-mobilize. Ngayon, ang gusto ko pong malaman, kasi pagkatapos po ng programang ito, ngayong araw na ito, bala kong i-direct yung aking officer in charge na magpunta sa inyong tanggapan. Kasi naniniwala ako na yung magandang programa nyo makakatulong sa kabuhayan ng mga kababayan natin dito sa Lipa. Mayroon po akong gustong malaman na kasi itong mga nasa urban poor talagang poor. Ay kailangan po rito sinusubo na. Kung halimbawa po tungkol sa pagsahag, sa pagbababuyan o pagmamanukan, bukod po sa siguro kung napapahiram natin sila ng alagaang manok o baboy, kailangan siguro may kasama ring pagkain. Kasi sila doon ay mismo yung pangkain nila ay wala. Kaya meron po ba kayong mga programang gano'n para matulungan natin yung mga urban poor dito sa Lipa City? Kasi part 2 ng namin, nakikipag-coordinate talaga kami sa mga different agencies under ng mayor para nga matulungan yung mga kababayan. Kaya pasalamat talaga ako sa programang ito. Napakalaking tulong sa amin. Ano po? Pwede po ba namin malaman yan? Yung mga iba pang programa sa kabila ng mga naririnig ko. Nabanggit ko na po kanina yung pong gulayan sa kalusugan. Na ito po ay pinopromote din po namin kahit po sa mga urban areas. Ito po ay yung container gardening naman po ang aming ipinopromote dito. Dahil sa urban po ay kulang po ang taniman, kaya wala pong sapat na space. Kaya sa mga container na lang po namin ipinopromote ito. At kami po ay nagkakonduct po ng seminar dito. May mga technician din pong naka-deploy dito sa urban areas. So kung meron pong, pwede din naman pong lumapit sila sa aming tanggapan kung sila po ay hindi pa po napupunta na aming technician. Pwede po bang paki-discuss ng husay yung container gardening? Kasi kung tama yung idea ko dun sa inyong container gardening, ay ito yung nakita ko sa inyo may mga kawayan na pwedeng gawin sa gilid lang ng bahay. Paki-discuss naman inyo. Hindi lang kawayan. Yung kawayan ay isa kung mayroong available sa mga tabi-tabi ng bahay natin. Pero talaga ang aming laging ginagamit diyan, yung bang styrofoam boxes na nilalagyan ng mga prutas natin na galing dito sa mall.
kami ay nagre-request sa mga katulad ng SM at Robinson noong mga nakaraang panahon ng mga styrofoam boxes, kaya tambak ang styrofoam boxes namin sa opisina. Yun ang ginagamit namin pulaan ng mga gulayin. Na yan, kami nga ay member nitong nutrition program ng city. Ay di kami, ang aming trabaho ay mag-lecture, kumbaga mag-discuss ng tungkol sa gardening. So dala-dala namin yan sa mga bawat pag-lecture namin, yung mga sample ng mga styrofoam boxes at saka yung mga container. Ang inilalagay namin diyan na pinaka-medium may yung halo na garden soil, tapos may halong compost, at yun yung aming pinupulaan ng seeds. Na yun naman, pagka yun ang pinamimigay na, iniiwan na namin yun doon sa barangay. At kung may humihingi sa amin, ay di siya namin pinamimigay. Albert, yung ganyang mga programa, pwede ho ba yan na, kasi yung ating pong Air Force sa area ay nagkakandit po kami ng civil military operations dito sa Lipa. Lalo-lalo dyan sa release ng tren. May pagkakataon ho ba na pwedeng mag-combine yung effort namin sa Air Force at sa Department of Agriculture, especially on the aspect of conducting training or seminars doon sa mga kabayan natin, and doon sa distribution ng mga seeds, possible yung ganong yung teamwork ng Air Force natin at saka ng City Agricultural Office? Possible po yun. Katunayan, nung nakaraan pong administrasyon, kami po ay kakatuwang noong dating commander ng Philippine Air Force dyan sa airbase. Si General Manalo? General Manalo. Kami po ay supli namin sila sa opisina dahil lagi sila nagpupunta doon. Pag may mga pa-seminar sila, katulad doon sa Tambo, doon sa release sa Tambo, kami ay malimit maimbitahan doon. Pagka sila mayroon doong gatherings, yung mga pa-training nga. Ako nga po yung nakapag-lecture pa din doon tungkol diyan sa urban gardening, urban container gardening. At ayun, sa ngayon naman ay mayroon pa din nakipag-coordinate sa amin ng mga taga Fernando Airbase, pero sa larangan naman ng tree planting, kaming tree planting activities. Kasi magandang strategy to sir yung sa gardening, dahil kahit gano'n makaliit yan, pag pinag-ipon-ipon mo yan, malaking suporta yan sa food security program natin. Kaya I would like to commend your program on yung sa tatawag na basket gardening, container gardening, sapagkat talagang very laudable projects yan. And ito na siguro bago ako ibigay kay Ding kasi tapos na tayo ng oras. Itanong ko lang kasi alam ko na yung mga produktong agrikultura po pasok sa Lipa ay hawak nyo din po yan, yung sa city market natin. At may mga balita before na yung mga gulay, nilalagyan ito ng formalin. So, para ito magmukhang sariwa. Dahil alam naman natin na marami po sa mga buyers natin na medyo mitikuloso pag nakita na hindi na sariwa yung gulay, ay hindi na binibili. Kaya napupersahan yung ating mga manininda na maglagay ng formalin para magmukhang palaging sariwa yung mga gulay. Mayroon ba tayong programa dito para ito ay hindi mangyari dito sa Lipa, ka Alberto? Alam ko po yan, ipapatak na sa regulatory, sa enforcement na ng, kumbaga, meron tayo sa market code na batas na nagbabawal niya. Pero sa ngayon po, ay wala pa kaming alam na ganong programa kami na magmumonitor ng mga produktong dinadala sa market. Ang amin po sa ngayon na yung price monitoring, nagmumonitor lang po kami ng mga produktong galing sa agrikultura, tulad ng cereals, vegetables, at saka kung ano pang mga galing sa agrikultura. Pero yung pong pagmumonitor ng tungkol sa mga gulay, formalin, mga formalin na yan, yung po yung mga parang advice lang naman po ito namin ibigay. Na kung kayo pipili ng gulay, lalo sa palengke, ay karaniwan din yan talaga, ay kintungkin yung sariwa-sariwa. Pero katulad sa ampalaya, ako personal, pagka ako'y bumipili dyan sa palengke, ang pinipili ko yung medyo may butas pa. Kasi alam ko ngayon ay hindi tinamaan ng pag-i-spray ng bomba, ng insecticide. So, yun ho namang formal, ginagamit yun para manatiling medyo matigas ng konti, makintab. Lalo na yun nung araw na ginagamitan pa ng pulidol. Yun ho, meron silang tabo na
kumbaga nandun pa sa balagi, sinasawsaw lang bago pitasin. Pero Albert, pwede bang i-recommend namin sa inyo na mapagtunan nyo ito ng pansin sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung interest po ng ating mga kabayan sa Lipa. Kung po pwede ho na i-recommend nyo ito kay Mayor na magkaroon kayo ng programa. Kasi pagdating po doon sa pricing, wala na talaga tayong magagawa doon. Pero ang mas malaking concern na dapat natin mapagtunan pansin ay yung protection ng mga mamili sa Lipa, especially doon sa kalusugan. At ito ang tingin ko rito, ma-address nito kung kayo po ay magpanukala kay Mayor na bigyan kayo ng kaunting budget para sa monitoring at para ito ay hindi po mangyari sa Lipa City, ka Albert. Yun po naman sa tingin ko ay sa pag-a-assign na lang ng mga personnel ng halimbawa sa agriculture staff o kaya ay sa palengke. Ay yan po, pwede siguro paliwanag ng aking hepe ang tungkol dyan sa tanukala ninyo. Sige, ma'am. So, ang alam ko po magagawa po diyan sa paggamit po ng mga yun po yung mga insecticides po yan, yung mga lasong na sa formalin. Tungkol po sa formalin, parang wala po akong idea po diyan sa paggamit po ng mga formalin na yan. So, sige po. Pero yung panukala lang po natin is baka pwede na magkaroon tayo ng kaunting oras para alamin kung dito sa Lipa mayroong gumagamit ng ganyan at kung mayroon, anong pwede natin gawin. Although sa ngayon, wala pa naman tayong report na yun po ay para ma-preserve ang fruits, yung paggamit nila. So, yun po ay di amin pong pag-aaralan po ang tungkol doon. Okay, last question po, galing kay Ding and then. So kung pwede po sana ay pwede po rin siguro ng Rotary o ang alinmang non-government organizations dito sa Lipa ay magpunta sa inyong tanggapan at maging kaugnay ninyo sa pagpapalaganap, especially nitong inyong urban farming, yung urban gardening, container gardening, na bagay dito sa mga mas maraming taong nabubuhay dito sa bayan. Saka siguro po, ma'am, ang sa bagong planning ng inyong opisina ay maging bahagi ng inyong programa yung pagtulong sa mga farmers na nagpa-farming na at magpa-farming pa sa paghanap ng market ng kanilang produkto, sapagkat yun lang ang kasiguruhan na sila ay mananatiling magpa-farming kung ang kanilang produkto ay mabibili. Kinakailangan sigurong mayroong grupo na tutulong na ang kanilang produkto ay may mamarket. Good morning ulit, ma'am. Yung pong ating pong industriya ng agrikultura ay may malaki pong balakid palagay ko kasi ang ating agrikultura ay may kakompetensya bilang manggagawa. Ang ating po mga tapos ng high school, hindi na po nagsasaka. Wala na pong, bihira na po nagsasaka kasi pagka yung farmers ay kikita lang ng 150 a day, 200, hindi na po magsaka. At ito ay nag-a-apply po sa mga trabaho sa mga mall, dicer, at ito pong mga may experience ito ng pagsasaka sa mga bukid-bukid ay nasa mga mall na nga lang po. At ang isa po pong ating po yatang kalupaan ng sakop ng Bureau of Agriculture ay malawak pa rin po yata nakatiwangwang. Bakit po hindi natin siyang unahing pasimulang pagtaniman para maipakita natin sa mga tao at yung mga naka-standby, kung pwede, bigyan natin ng seminar para matuto magtanim doon sa inyong lugar. At palagay ko po kaysa makikisaka sa ibang milupa. Salamat po. Yes, ma'am. Gusto niyo pong sagutin yung tanong po ni... Kaya po patuloy po ang pagbibigay po namin ng mga seminars sa bawat barangay. Ay kasama na po dito yung pag-encourage sa ating mga kabataan. Ang amin naman pong seminar ay hindi naman po para lamang po sa mga matatandang magsasaka, kung hindi pati po yung mga kabataan ay amin pong ini-encourage na umattend. Para nga po mamulat sila na
kailangan ay may humalili sa ating mga maedad ng mga magsasaka. At pati nga po itong aming paggagawa ng mga demo sa barangay, sa yung pagpapatanim namin ng mga gulay, ay di para nga po maipakita sa kanila na napakahalaga po ng magtanim at nakikita naman nila na sa pang-araw-araw nilang pagkain ay napapakinabangan naman po nila. Kaya patuloy po ang campaign namin sa bawat barangay para nga po sila ay magtanim ng mga gulay. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, one of these days, baka pwede ho kami na sumama doon sa mga community projects ninyo. Magdadala po kami ng video camera para ma-document po natin yung mga magandang programa natin sa komunidad. At yan ay pwede po isama natin dito sa ating programang Usapang Pangkapayapaan at saka Usapang Pangkaunlaran. So mga kaibigan, tayo po idadako na po sa ating security side sapagkat inabot na po tayo ng panahon. Hingi lang po tayo ng kaunting updates galing po kay Colonel Hungko sa Civil Relations Service. Sir, meron po kayong update galing po sa CRS? Maraming salamat, Jerry. Nais ko lang ipagbigay alam sa ating mga taga-subaybay na yung ating armed forces po ay nagpadala na naman ng ika-14 na contingent natin sa Liberia. Ito po ay pinamumunuan ni Colonel Pablo Liwan Jr. Ang kasama po niya ay lahat-lahat ay 155 kasundaluhan. At ang 12 contingent naman po sa Haiti ay pinamumunuan naman ni Colonel Errol Peronilla at 115 naman po ang kanyang kasama doon sa Haiti. Ating pong Liberia mission ay nag-umpisa noong December 2003. So, pamamagitan po ng UN Security Council Resolution. Ang sa Haiti naman po ay nag-umpisa noong April 2004. Under naman po ito sa UN Stabilization Mission. Kaya yung ating pong mga kasunduluhan na nais ay padala rin mo sa ibang bansa, ay tayo po yung humingi na ating sa ating mga commander, pwedeng mag-training sa PKLC. At meron po tayo kasalukuyan ngayon yung mga higit na 300 na nasa Golan Heights. At gusto ko na rin ko ng pagkakataon, Jerry, na ipagbigay alam yung tungkol sa EBSO. Sa atin pong mga may bahay na inyong mga asawa ay namatay sa combat o sa ibang kadahilanan, ang ating pong mga anak ay meron pong automatic na scholarship program under ng Educational Benefit Systems Office. Maaari pong puntahan lang sa opisina, sa EBSO, at humingi ng mga paraan kung paano tayo makapag-enroll ng ganitong mga programa. Meron din po tayong mga programa sa mga active na sundalo sa kanilang gustong mga pag-aaral. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Si Lieutenant Attendant, meron kayong gusto idagdag galing sa 740th Combat Group? Nais ko lang pasalamatan yung ating mga kasundaluhan sa patuloy na ipinakikita nilang pagtulong sa ating, hindi lang dito sa Lipa, sa buong Batangas. Maganda kasi yung development for this, binisita ko kasi yung code natin sa Kalabasahan. Inspired, nagtatrabaho yung patapos na. Siguro ngayon tapos na yung isang school na ginagawa nila. Tulong-tulong silang ginagawa yung school. At nakita ko ang maganda samahan nila doon. Ganon din sa ibang lugar na binibisita ko. Sa pamamagitan niya, nakikita ko ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating probinsya sa tulong ng ating mga kasundaluhan. At naniniwala ako later on, susunod na yung insurgency, mawawala na rito. Salamat, Jerry. Thank you very much, sir, for being so optimistic. Ang ating pong admin officer, ayaw tawaging secretary, gusto tawaging secretary. Magandang umaga po. Tuloy-tuloy po natin tangkilikin ng Up Batangas. Narito po kami tuwing linggo ng umaga, alas 9 sa Blue Sapphire. Mayroon pong imbitasyon galing sa PINMAI sa naming
member. Mayroon pong digital photography workshop sa September 18 to 19. 2-6 po, kasama na po ang hotel doon. Parang pinopromote lang nila ng hotel. But they will teach you digital photography by Mike Lawan. Mayroon ding 2 snacks, 1 lunch, 1 dinner. And then sa September 10 po, mayroon tayong consultation sa Family Welfare in the Program Project ng PRISM. Ito po ay andun sa USA, sa Lima City Hotel. And then sa September 16, mayroon po tayong wage consultation para sa ating Department of Labor and Employment. Sana naman ay matuloy yung wage consultation. Wala pa pong venue. Binabati po namin si Miss Suzette Hernandez. Ito po yung ating inilaban kahapon sa Mutya ng Pilipinas na ginanap sa Resorts World. Hindi po siya nag-vote pero napakalaking contribution niya na sumali siya sa paligsahan para sa Batangas. Thank you very much. Meds, bigay ko rin yung microphone kay sa aking inaanak para i-acknowledge yung mga technical people natin. Sige, Ruel. Gusto kong pasalamatan yung mga kasama natin dito sa technical. Sina Wendell at saka si Florwerno, ang aming pong cameraman at ang writer-researcher si Camel Tomesa at si Clarissa Tomesa. Gusto ko rin pong batiin yung 50 kasundaluhan na sumama kanina sa fun run na ginanap po kanina dyan sa Lipa City. At nais ko pong batiin din ang aming pong Commander Sergeant Major, si Senior Master Sergeant Vivian Babilonia at ang CMO officer po si Captain Melquiades Sumagoy at sa aming pong Commander ADC si Major General Renato Lorenzo Sanchez. Thank you very much, Ruel. Thank you. Si Butch galing sa Urbanpur, baka may mga gusto mong i-report ka, Butch? Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung mga na-awardan ng kanilang bahay sa Barangay Marawoy at saka sa Barangay Nusluban last Monday. Nagpapasalamat po kami sa bumubuo ng Gawad Kalinga sa kanilang pagtulong sa libreng pabahay na pinagkaloob ng local government ng nakaraang administrasyon. Isa pa po, gusto ko po sanang manawagan sa lahat ng mamamayan ng buong Batangas na maging aware po tayo sa ating kapaligiran tungkol sa dengue. Kasi po sa amin pong lugar ay marami na rin po ang nagkakasakit. Marami na rin po yung mga batang apektado ng nakamamatay na dengue. Sana po, ito po ay isang community service na dapat po ay hindi lang po barangay health workers, hindi lang po mga medical officers ng ating komunidad, kundi tayo po mismo naninira sa ating lugar ay dapat magtulong-tulong upang panatiling malinis ang ating kapaligiran. At isa pa po, ang aming pong pamilya, ang aking pong mga kaibigan at lalo-lalo na po ang bumubuo po ng programang Up Batangas ay gusto po namin batiin ng isang maligayang happy birthday ang congressman ng 4th District na si Congressman Mark Leandro Mendoza. Happy birthday, Congressman. Thank you very much, Butch. At si Kaed Andal, your parting words, Kaed. Yung microphone, please get hold of that microphone there. Hello, magandang umaga po ulit. Kami po ay nagpapasalamat at kami ay naimbitahan sa inyong programa at mahalagang kami po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting aming maibahagi tungkol sa larangan ng pagsasaka. At yung mga problema kinakaharap ng aming
larangan ng pagsasaka, ng sektor ng mga magsasaka ay aming na ipaparating din. Yun po lamang at bibigyan na po. Thank you very much. Si Kahilario Quinto. Magandang umaga po muli at maraming po salamat sa pagkakataong pinagkaloob nyo upang may paabot sa ating mga kababayan ng tanggapan po ng agriculture ay patuloy na kumikilos at walang minimiti kundi ang kami ay makatulong sa kanila. Maraming salamat po. Thank you very much po. At susunod po si Director Maramparo ng Rotary Club of Lipa South at ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. APAP Batangas, usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Sana po nakapagbigay sa inyo ng mga impormasyon at mga nangyari dito sa buong Batangas at sa kasalukuyan po sa Lipa ay may mga bisita po kami. Maraming po salamat at magandang araw po muli. Thank you very much, Mar. At kay President-elect Alvin Castillo. Alam mo, may nangyari na naman kahapon. Di ba? Kasi minsan nung one time na pag-usapan natin yung tungkol dito sa traffic dito sa atin sa Tambo. Kahapon, maghapon na naman traffic. Napansin na ang mga tao na wala man lang naka-duty na TMD. Pati yata sa Lipa wala. So, kami po ay nananawagan tungkol sa... Kasi po napaka-traffic talaga. Kahapon talagang sobra-sobra. Ilang araw na, kami po ay nananawagan sa mga kinauukulan kung sino pa. Kasi ang palagi na lang tayo naapektuhan sa pagbibiyahe natin dyan sa pagpunta tayo ng Lipa at ang pabalik sa Lipa. So, kami po ay talagang nananawagan na kung maaari po ay bigyan po ninyo ng pansin ang ating traffic dito sa Lipa. Kayo na po ang bahalang mag-imbestiga at tulungan po ninyo ang mga taong naapektuhan dahil po traffic talaga. Sige, yan lang po at binabati ko po ang aking ibagat na si Dr. Chona Reyes ay birthday niya kahapon. Happy birthday. Thank you very much, Alvin. At gusto nga pala hong batiin din po si Colonel Ernesto Milo po, ang komandan po ng PAF OCS na nakikinig po palagi at nanonood sa ating palatuntunan sa Cable TV Channel 6. Ding? Counting announcement lang po. Sa Huwebes, alas 2 ng hapon dito sa Blue Sapphire, ang Rotary Club of Lipa South ay magkakaroon ng seleksyon ng mga kandidato sa Group Study Exchange Program. Ito po ay mga batang professional, mga 2 to 10 year na experience sa kanilang profesyon o bukasyon at may edad na 24 hanggang 40 anyos ay pwedeng kandidato. Ito po ay ipadadala sa bandang Pebrero sa Amerika. Ang ating pong mapipili sa Huwebes ay ipadadala natin sa district selection. Nagagawin sa kabilang linggo naman. So open po ito para sa lahat ng mga professional na may 2 taong experience or higit pa. May pahabulan na pasalamatan si Colonel Arnel Villarreal. Sir, yung pahabol na papasalamatan mo? Nais ko rin pong pasalamatan ang tabing batis River Pool sa katauhan ni Rowen Banaag. Maraming salamat po sa tulong nyo, yung binigay nyo kawayan. Malaking tulong po yan para sa ginagawang advance command post ng ating unit sa Batangas City. Sana po wag sa kayong magsawang tumulong. Pwede bang nais ko rin kasing batiin si board member Bukal Mabel. Kahapon kasi nag-usap kami tungkol sa mga proyekto niya dito sa Batangas. Ang dami niyang proyekto para makatulong sa ating mga kababayan para sa kaunlaran ng Batangas. Salamat po. Thank you very much. At si Madam Angelita Atienza, ang City Agriculturist po sa Lipa City. Bago ko ibigay kay Angie ang ating microphone, ay binabati ko ang inyong opisina sapagkat ang inyong budget ay parang budget lamang ng isang NGO na patuloy kayo nakakapagserbisyo sa inyong budget na 900,000 nakasama pa ang aid galing sa national government. Pero siya pinabayaan ni, alam ko mayroong support kinatakaroon din ibig sabihin, ibig sabihin ay mga masisipag na tao ang gumagalaw dito. Subalit, para mas malaki ang inyong magagawa,
para sa ating malaking sektor ng ating komunidad ay siguro kinakailangan pansinin ng mas laking budget, ma'am. Sige, ma'am. In behalf of Mayor Maynard Sabili at ang aming pong departamento, lubos po kami nagpapasalamat sa programang ito at kami po ay naimbitahan dito. At sa ating po mga constituents dito sa Lipa, kami po ay handang makipagtulungan sa inyo sa abot po ng aming makakaya, kung ano man po ang maitutulong namin sa inyo sa larangan po ng agrikultura. Maraming salamat po. Thank you very much po sa ating mga bisita ngayon. Pero mga kaibigan, natapos na po ang isang oras sa programa natin ngayon. Actually, nag-overtime po tayo. At sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force at ang ating mga kasama po sa Armed Forces of the Philippines, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. At sa ating mga kaibigan, galing po sa Batangas Chamber of Commerce and Industries, Rotary Club of Lipa South at iba pang mga sektor na patuloy na tumutulong sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at maraming salamat din pala sa Cable TV Channel 6 for continuously providing us yung programa sa ating Cable TV Channel 6 at sa Blue Sapphire. Maraming salamat, Dean.